Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, atin pong itutuloy ang series na Give Yourself Fully to the Work of the Lord. Servants of the Lord. At atin tatalakayin ang Luke chapter 3 verse 10 to 14. Ang sabi rito, "What should we do then?" John answered, "Anyone who has two shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same." Even tax collectors came to be baptized. "Teacher, what should we do?" "Don't collect any more than you are required to," he told them. Then some soldier asked him, "And what should we do?" So ito yung ito yung time na nagbibinyag si John the Baptist. Yung sinasabi niya na magrepent na kayo, magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo, malapit na dumating ang Panginoon, ganun. So, kumbaga, nangangaral siya doon na magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Tapos sabi naman ng mga tao, marami mga tao pumunta sa kanya. Unang-una doon yung mga mayayaman, yung crowd. Tapos yung teacher, tapos may mga sundalo pa. So, tinanong si John the Baptist na, ano yung kailangan naming gawin para maligtas or para mapatawad? So, gano'n. Tapos sabi ni John the Baptist yun. Sabi nga dito, anyone who has two shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. So sabi niya sa mga tax collector, sa mga nag-collect ng tax, don't collect any more than you are required to. So yun nga, parang sinasabi nga pinapangaralan sila na kung gusto niyo maligtas, kung gusto niyo mapatawad yung mga kasalanan niyo, ganito lang yung gawin niyo. Wag kayong ganito yung gawin niyo, ganito yung tamang dapat gawin niyo. So ganun yung pinakang point nung chapter, nung verse na yun. So sa unang teaching, sa unang katuruan, ang sabi, the gospel of the kingdom is disruptive. So ang kaharian ng Panginoon ay talagang napakalakas na yan. Para sabihin natin gano'n. Kumbaga napaka makapangyarihan, parang gano'n, na to the point na susugpuin niya yung lahat ng kasamaan dito sa mundong to. So yun yung ganun ka disruptive yung kaharian ng Panginoon natin, no. So sa ikalawang teaching na siya, ang sabi, the vision of the kingdom is to fill the whole world with kingdom citizens. So plano talaga ng Bible or plano talaga ng Panginoong Jesus na ng kingdom na ibalik tayo sa Genesis chapter 1. Yun yung sabi ni Pastor Russell na gusto ang vision ng kaharian ng Diyos ay ibalik ulit tayo sa kung sa mundong walang kasalanan ulit. So gustong bumalik tayo sa panahon nila Eva talaga, nung unang-una pa, na kung saan lahat ng ginagawa natin kinalulugod ng Diyos, lahat ng tao mababait, lahat ng nangyayari sa mundo, walang taong nasasaktan, walang taong ginagawa ng masama. So yun yung vision, yun yung kagustuhan yun yung kagustuhang mangyari ng kaharian ng Diyos. Bumalik lahat sa kabutihan ng tao, no? So sa ikatlong teaching, ang sabi, all citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus. So ibig sabihin, lahat ng mamamayan sa kaharian ng Panginoon ay full servant, ay full time. Ibig sabihin, walang kumbaga yun lang ginagawa nila, talagang mag-serve lang sa Panginoon. So kumbaga, pag sinabing citizen ka, pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat sa lahat ng ginagawa natin, pinupuri natin ang Panginoon. Dapat sa lahat, hindi lang tayo nagpupuri sa church, hindi lang tayo nagpupuri kapag nasa church tayo, hindi lang natin sinasamba si Jesus kapag nasa church tayo. Dapat araw-araw, full time, parang ganun. So dapat, kahit sa trabaho, paano mo maipapakita yung pagsamba mo kay Kristo? Sa ginagawa mo sa araw-araw, paano mo maipapakita yung na sumasamba ka kay Kristo? So ganun. So sa unang application, ang sabi, demolish the idolatry of money. So sa mundong ito, talagang kalaban talaga ng kabutihan ang pera. Kalaban talaga ng Diyos ang pera. Kasi unang-una, bakit? Maraming tao ang ina-idolize ang pera. Maraming tao ang ginodiyos ang pera. So dapat daw na
Huwag tayong gano'n, huwag nating, isipin natin na yung perang yun ay sa Diyos yun, hindi yun sa atin. Na hindi natin dapat yung sambahin, hindi na dapat natin yung i-Diyos na kasi nga dahil sa pagiging gahamon sa pera or ah, pagiging abusado natin sa pera ay nakakagawa tayo ng masama, eh. Imbis na pinupuri lang natin ang Panginoon, pag nandiyan na yung pera, yun yung pinupuri, yun yung sinasamba natin, parang yun na yung ginodiyos natin. So, maraming naapektuhan na paggawa ng mabuti ng dahil sa pera. Hindi tayo nakakagawa maraming panahon o maraming time na hindi tayo nakakagawa ng mabuti dahil sa pera, dahil sa impluwensya ng pera, ano. So sa ikalawang application, ang sabi, serve God wherever you are. So yun, tulad ng sabi ko kanina, hindi lang dapat tayo nagsiserve sa Panginoon kapag nasa church, hindi lang dapat tayo nagsiserve sa Panginoon kapag linggo. So dapat daw kung nasaan man tayo, sinaserve natin ng Panginoon, dapat nagpupuri tayo sa Panginoon, dapat sinasamba natin ng Panginoon. So kung ikaw nasa school ka, paano mo may papakita na sumasamba ka sa Lord? Paano mo may papakita na pinupuri mo ang Panginoon? Kung nasa trabaho ka, paano mo paano mo gagawing sentro ang Panginoon doon sa trabaho mong yun? So dapat ganun daw, ano. Dapat kung nasan man tayo, sumasamba tayo sa Panginoon. Dapat lahat ng ginagawa natin ay kumbaga sa lahat ng ginagawa natin, ang pinakang sentro ay si Jesus. Dapat si Kristo ang pinakang gitna ng ating ginagawa, sa lahat ng ating ginagawa. So sabi sa ikatlo, give ourselves fully. So ayun, dapat daw ibigay natin lahat, ibigay natin sa Lord yung buong sarili natin. Kumbaga, ipagkatiwala natin sa Kanya. Mag-serve tayo ng buong buo, walang 100%, walang kahati ang Lord sa atin, no. So dapat lang, so wala sa sarili natin, kundi dapat yung buong puso natin ay nasa Panginoon kapag naglilingkod tayo sa Diyos, no. So yun lamang po, maraming salamat po. Ito po ang katapusan ng aking daily devotion sa araw na ito. Napakarami ko pong natutunan, and glory to God po.